Welcome to our mini vlog! Hello mga kabebe! Ito nga pala ang ganap namin nung undas. Time check, 6 AM in the morning. Opo, maaga kaming bumiyahe para puntahan ang aming mga minamahal sa buhay. Harap magbiyahe sa mga oras na to. Fresh air na may halong polusyon. Una naming pinuntahan ang lola ng bebe ko dito sa loob ng Columbario. Tayo na nga, pumasok na kami sa loob. Hinanap pa namin dyan yung pwesto ng lola ng bebe ko kasi medyo madilim. Kita mo naman, pagkaganda-ganda, kamukha niya. Pagkasindi namin ng kandila, nagstay lang kami ng konti tapos umalis na rin kami. Kasi pupuntahan naman namin ng lola ko kasi medyo malayo-layo din yun. Mga 10 to 20 minutes naman ang biyahe. Habang nagbabiyahe kami, medyo umaambon-ambon na dito. Iniisip namin kung hihinto kami para isuot ang kapote namin. Pero naisip namin, di pala namin dala ang kapote namin. Kaya tinuloy-tuloy na lang namin ng biyahe hanggang sa makarating kami sa puntod ng lola ko. Pero buti na lang, ambon lang talaga siya. Hindi na siya lumakas. Umagsak na nga ang ulan dito kasi basang-basa yung daan. Kaya dahan-dahan lang ako sa pagdadrive, lalo na may paliko-liko pa. Nagsindi lang din kami ng kandila dito. Sayang nga, hindi ako nakadala ng Max Candy kasi favorite na favorite niya yun. Alala ko pa, pag naiiwan ako sa kanila, inuutosan niya akong pumili sa tindahan na pagkarami-raming Max Candy. Sunod naman namin pinuntahan ng lolo ko. Dito nasubukan ang aming tuhod sa paglalakad. Pagkalayo-layo, pero okay lang. Ang mahalaga, mabisita at makapagsindi ng kandila. Kesa naman sila yung bibisita sa amin. Charot! Hi! Hello! Ako nga pala si bebe ko. Papunta nga pala kami sa puntod ng papa ko, lolo ko, mga tito ko, at tita at pinsan ko. Nasa may bandang bungad lang si tito at lolo ko. Samantalang si papa ko nandito sa may binakandulo. Kasama na rin si tito, tita at mga pinsan ko. Pag pumupunta kami dito, sobrang bigat pa rin ng nararamdaman ko. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Pero ganun talaga, life goes on. Alam kong masaya na sila kung nasan man sila ngayon. Isa-isahan naming sinindihan ng kandila ang kanilang mga puntod habang tinatanggal ni bebe ko ang nauupos na kandila sa lapidan ni papa. Ay, halos magto 2 years simula nung nawala siya. Pero parang kahapon lang kasama lang namin siya. Sobrang nakakamiss yung presensya niya, yung luto niya. Kahit mainitin ang ulo ng papa ko, sobrang maalaga yan sa amin. Tinanggap niya kami ng mahal ko nung buong buo. Naaalala ko pa nga pag pinapakilala kami ni papa ko sa mga kakilala niya, kami ng bebe ko. Sobrang proud niya na walang halong pag-alinlangan. Never siyang naging mahigpit sa amin. Sa tuwing magpapaalam kami sa kanya, lagi niyang sinasabi na, bahala kayo, basta ingatan niyo lang yung sarili niyo. Habang nagkakwento ko dito, bumuhay yung asawa ko. Habang nililinis ni bebe ko ang lapidan ni papa, sinindihan ko naman ang puntod ni tito at ate. At si bebe ko naman ang nagsindi ng kandila sa puntod ni tita at kuya. Hindi ko na nga lang siya na-videohan. Ayan, malinis na ulit. Last naman na sinindihan namin ng kandila ay kay lolo ko naman at yung isang tito ko na panganay ni la papa. Hindi ko na siya naabutan kasi after a year doon ako pinanganak. Hawig na hawig nga ni papa to eh. Pero mas pogi siya. Joke lang po. Ay, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang inuutusan akong bumili ng gin ng lolo ko. Pero ngayon may asawa na ako. After nito, naglibot muna kami ng konti. Tapos umuwi na rin kasi babalik din kami mamayang gabi kasama pinsan at pamangkin ng bebe ko. Yun lang! Salamat sa panonood!